Noong matagal na before mag-pandemic. 7 years, 6 to 7 years before pandemic. Kumikita na ako sa YouTube. Monetize ka nun? Yes. Tagal lang pala. Yes. Kasama kami sa mga nauna. Okay. So, yun, and the rest is history. So, for the longest time, iba kasi, ibang-iba rin ang YouTube at that time. Para siyang passive income. Mag-work ka o hindi, kikita ka. Only by just optimizing your videos. Iba pa yung rules nila? Iba pa yung rules kasi dati search. At that time, kung nag-search ka, out of 20 results, 17 agribusiness videos. Ikaw yung unang Yes. lalabas? So kumikita talaga at that time. Ngayon, nung it lasted for more than 6 to 7 years. Halos hindi ako nagtatrabaho, may kita. Oh, nice. Now, nung nagbago yung ruling ni YouTube, naging recommendation that I need to work. Kailangan kong magtrabaho ng maayos. Yun naman na yung during the pandemic. Marami ng rules, paikpit ng paikpit. Yeah, so casualty, Nag-adjust. Okay, sir. casualty yung main business ko, yung video production, yung marketing videos na casualty during the pandemic. Zero client, no activity. So, yun sabi ko, baka it's about time na seryosohin sa YouTube. Doon na po nag-start. Doon ako nagseryoso. Sineryoso nyo, tapos kinaroon nyo na po yung sa vlog. Doon ako nag-start na one video a day as much as possible. So, doon na nag-start yung from 200,000 subscribers to almost 1 million today. Bakit sa pala agribusiness? Bakit sa agriculture? Kasi sa nung farming? mga unang work ko sa TV na may TV show dati sa GMA na Agri-7. And doon ako nag-start. So, I started as a assistant videographer to line producer to head ng isang team. So umakyat siya. So yun, at the time actually yung ginagawa ko ngayon, it's just a recycling ng old na ginagawa ko nung way back in the 90s. Yeah, parang nung nag-start ako mag-vlog, sabi ko, ano bang iba-vlog ko? Di ko alam ko nang gawin. Which is agriculture. Kasi yun na yung Naumpisan, sir. pinanggalingan ko. So, no-brainer kumbaga. Parang ganun. Ano yung, sir, nyo, pinakamahirap na nagiging part na sa everyday na pagtatrabaho niyo, sir? And then yung, ano naman yung pinaka-maganda, pinaka-masarap na part? Yung trabaho, actually, mahirap sa mahirap. Mahirap sa mahirap. Yung gagawa ka ng one video a day, mahirap sa mahirap yun. Pero but since yun yung passion ko, yun talaga gustong gawin, at yun lang naman ang alam kong gawin sa buhay. So, hindi yan mahirap para sa akin. Part yun ng system ko na kailangan ko siyang gawin. Okay, so hindi siya mahirap in the sense. Ang mahirap ay dahil yung YouTubing is a business na hindi mo kontrolado 100%. Nakapasi ka doon sa development, doon sa changes na ginagawa ng YouTube. Si YouTube ang may negosyo, nakikinegosyo ka lang. Dahil hindi mo 100% kontrolado yon, mahirap. Anytime na magkaroon sila ng changes, affected ka. Go with the flow lang. So, kailangan mo laging mag-adapt, kailangan mo laging mag-aral, kailangan mo laging mag-observe, kailangan mo laging updated. Yun yung mahirap. Kasi, kung ang movement nila ay taliwas doon sa meron ka, let's say for example, tumatanda ako, kung ang movement nila ay towards the younger generation, hurt ako doon. Diba?
So mga ganon, kaya maraming ganon. I think yun yung pinakamahirap na part. Yung ang negosyo ko ay hindi ko 100% kontrolado. Okay? But yung doing the work per se, kung hindi mo yan love, hindi mo yan passion, hindi mo yan background, hindi ka magtatagal. Iiwanan mo siya kasi mahirap talaga. So, passion pa rin, ano sir? Passion. But of course, diba, kung rewarded ka naman, ma-encourage ka naman talaga to work hard. Mas lalong mamomotivate. Mamomotivate ka. Okay, sir. Okay po. So, Yun na? yes po. Kasi itong last question, yung Okay. edge is nalaman ko na yung edge nyo. Ikaw na pala sir, nalaman ko na yung kung anong edge nyo sa mga vlogger. So, marami akong natutunan sir. Yeah. Marami akong Yun nga, siguro I think kung anything na gagawin mo, titignan mo ano yung edge mo, ano yung meron ka. Do not take for granted anong meron ka. Kasi kung anong meron ka, yun ang puhunan mo. 'Di ba? So kung siguro kung nag-catering business ako, dilugi ako kasi wala naman akong knowledge doon. But ang background ko ay video at yun ang ginawa kong business. Nandun ako sa edge. Na, may edge ako. May advantage ako. Yung pagiging vlogger ay hindi ako nagpunta sa travel, sa glamour, sa passion, di ba? Sa sports. Kasi hindi yun ang background ko. Ang background mahirap ko, po pipilitin mo sa isang bagay, sa isang bagay. isang niche na hindi mo talaga gusto. So, dahil ang agriculture ay naiintindihan ko somehow, no? Because of my past experiences, I think nag-match May knowledge ako sa video production because nag-work ako sa TV for the longest time, di ba? Ang tagal-tagal na video ang business ko, di ba? Iba-ibang genre. And matagal ako doon sa Agri 7, inabot ako doon ng 9 years, no? So, solid yung knowledge mo doon sa agriculture, solid yung knowledge mo sa video production. And then yung experience, experience na sir. So yun, I'm not saying na dapat mag-vlog ay dapat galing sa TV or may matinding experience sa video production. Hindi naman. Tingnan mo lang ulit ano ang meron ka. Kung ano yung Anong available sa'yo. Tapos yung diba? So knowledge yun ang na meron ka. i-maximize mo. Doon ka mag-start. Sa akin, doon ako nag-start. Now, ang challenge dito, because may mga changes, I have to adapt. Yan. So, yung tanong mo nung unang nagkita tayo, sabi mo, ano yung mga i-fit ko sa'yo, ano yung mga pwede mong gawin. Sabi ko sa'yo, hindi. Start with ano ang gusto mong gawin. Doon ka talaga mag-start. Anong meron ka ngayon? Diba? Diba? Anong business meron ka? Mahirap naman talaga kung pipilitin mo isang bagay na wala ka. So going back doon sa may business ka na at paano ng business na yun? As a trading sir. Yung trading but more on the batteries, tires, ganyan. Makakita ka naman ng vlog na talking about batteries and tires? Wala pa sir. Yun na yung sagot. baka may mamana pa sa akin sir. Akin na po yun Yun na yung sagot, Jazz. Sana sir. Diba, pinag-uusapan natin ano ang content na posibleng maraming nag-aanap pero wala silang makita. Simple as paano mag-vulcanize, simple as paano magpalit ng tires, simple as paano magkabit ng battery, simple as paano malalaman na wala na palang baterya. Lahat yung content. At ginagawa mo yung araw-araw. Pinapahirapan ko yung sarili ko na wala ako Mga una Kaya nga, vlogs. never Thank you, sir. underestimate ano ang mayroon ka, experience, di ba? Lahat yun. Okay, sir. Sir Buddy, thank you very much po. Sige, Opo, I hope hindi ako masyadong nag-lecture.
marami po akong natutunan, sir. Sana, hopefully din sa mga viewers ko, marami din po kayo natutunan. Okay po, guys, don't forget po to subscribe muna kay Sir Buddy, Agribusiness How It Works. Malapit na po, mag 1 million. So, today, as of today, 5,000 na lang po yung kulang o baka nga less than pa or lesser pa. Parang 4,500. 4,500 na lang po. So, yun guys, mag-subscribe po kayo kay Sir Buddy, Agribusiness How It Works. And sa akin din po, Daddy Jazz Daddy po. Jazz, oo. So, abangan natin paano magta-transform ang content ni Daddy Jazz. Yun lang, na-pressure ako, sir. Sir, thank you very much po. Thank you very much po. Thank you, Jazz. And by the way, thank you for sponsoring us ng accommodation. No problem, sir. Dito sa dito You're sa welcome Naga. po. Anytime po, sir. Pwede natin to gawin every year. Dito sa Bicol. All right. Okay po. Thank you. So, yun. Thank you so much.